Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin dahil po talagang pinag-usapan po sa ating bansa, lalo po sa social media, ang napakagaling po na pahayag ng congresswoman na si congresswoman na Cardema, di ba? Talagang nasaktan po lahat ang nasa Quadcom committee mga katamay. Dahil po sa talagang na real talk po sila, real talk na talagang bakit tanging mga biktima lang po na sinasabi nilang extrajudicial killing, EJK, ang kinumbida nila ron, yung mga tumangkilik po sa droga, ginawa pang hanap buhay, na sinasabi nilang madugo daw po ang war on drugs. Pero nasaan naman daw ang sinasabing biktima naman ng mga pinatay ng mga addictus, mga NPA, di ba? At randing and tandem, mga kriminal. Nasaan yung mga biktima? Bakit hindi raw kinumbida man lang? Dahil sila ang legislative ay gumagawa ng batas. Dapat hingan mo rin ang mga komento yung mga biktima ng mga NPA, mga pinatay, di ba? Mga pinatay ng mga addictus, di ba? Pinatay ng mga kidnapper, randing and tandem ng mga panahon na, di ba? Patayan. Wala doon, kaya kinundi na niya. Pero may nag-react Nag-react kasi. Nag-react ang isang congresswoman o representative na mukhang ito po yata ay talagang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Talagang nasaktan po siya mga katamay. Nasaktan. Iba po kasi kaya yata ang pinaglilingkuran nito. Makabayan Black. At isa po itong convicted ng child abuse. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag mga katamay. Doon sa sinasabi natin, nasaktan yata. Masakit kasi talaga sa katotohanan di ba? Katotohanan. Pakinggan po natin. Next, Congresswoman Castro. Thank you, Mr. Chair. Palabas na sana ako, pauwi na talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. 3 beses ko na yung narinig na paulit-ulit. Laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin, ano ba talaga yung intensyon, no? Ng mga ganitong manifestation. Ito ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating chair at SDS, panglabing isang araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, hinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin, 3,000 ang napatay, more or less, sa panahon ni President Duterte na EJK. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima, Mr. Chair, ng mga karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know, idol mo, si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito, kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po, ang tingnan natin dito ay yung kapakanan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No? Kaya po, at isa pa po, Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho dito sa Kongreso. Kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin, ito naman talaga yung mandate sa atin. Ay tumulong na lang kayo, no? Tumulong na lang kayo. At hindi yung ganito, tama yun, maghain tayo ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema, like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka, bakit ba merong mga armed struggle?
nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito, no, ng militarization, yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po kasi nagiging irrational, no, yung mga ganitong mga statement ng ating colleague, pasensya na, with due respect. Sana hindi na maulit ito at aasahan natin, tama po, aasahan natin sa mga susunod na mga hearings, si Representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito sa ginagawa natin sa Quadcom at sa iba pang mga hearings, Mr. Chair. Yan po mga tambay, narinig po natin ang nasaktan dahil totoo yata mga tambay, totoo ang convicted ng child abuse at pinapayagan pa sa kamera na makita po siya ron at makita ng publiko sa kabila po na siya ay convicted na pero nag-uubra pa po sa institusyon ng kamera na ito ay maging representative ng Makabayan Black. Hiyang-hiya naman po tayo sa congresswoman na ito. Talagang ibang-iba po proteksyonan niya ang NPA, itong CPP, NPA, NDF, itong grupo po nito, organization po nito. Iba, no? Ibang klase. Wala siya nakitang EJK sa kanya sinusuportahang grupo. Di ba? Nakita niyo po? Ito po ba'y sinasabi natin na para sa bayan, Makabayan Black? Pumapatay ng kapwa Pilipino for how many long years? Tapos sasabihin daw, ang dapat lang daw gawin ng gobyerno, peace talk. For how many president na? Peace talk. May nangyari po ba sa peace talk? Hindi naman sila sumusurrender. Nagbaba po ba ng mga armas yan at nagbalik loob sa gobyerno? Di ba hindi? Hindi. Bakit mo bibigyan ng peace talk ang hindi naman seryosong magbalik loob sa gobyerno? Di ba? Ibaba mo muna armas mo. Di ba? Magbaba kayo ng armas, sumurrender kayo sa gobyerno. Dahil may gobyerno tayo, kahit ano gawin po ninyo, itong grupong mga kaliwa, never nyong matalo ang gobyerno. Gobyerno yan. Hindi gobyerno ang grupo ng CPP, NPA, NDF, itong grupo na ito. At wala pong naitutulong ito sa Pilipino. May naitulong po ba? Ang tumutulong po dito sa mga ito, pera. Pera ng Pilipino, pera ng taxpayer. At dapat na rin po talagang kalkalin din, mga tambay. Kalkalin na rin po dapat ang mga pondo nito. Saan napupunta ang mga pondo nito? Itong grupo na ito. Itong grupo na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Itong mga makakaliwang grupo. Saan kaya napupunta ang budget nito? Ilang taon na po sila dyan sa Kongreso. Papalit-palit lang po ng pagmumuka. Pero yung grupo nila ng CPP, NPA, NDF na binubuo po ng mga party list, ano po napapakinabangan ng taxpayer dyan? Dapat kalkalin na yan eh. Dapat yan ang imbestigahan. Pero wala namang mangyayari imbestiga sa panahon po ng Pangulong Marcos Jr. Lalo po sa panahon po ng Speaker Romualdez. Wala pong makukuha tayong pag-asa. Wala tayong makukuha yata dyan kapag pag-asa na maimbestigahan ng EJK ng mga NPA. Lalo po siyempre ng mga pinatay ng mga adiktos, pinatay ng mga kriminal. Wala tayong makukuhang dyan. Wala tayong makukuhang investigasyon dyan. Habang ang speaker yata ay pinsan ng Pangulo. Nakatutok lang po ang investigasyon, lalo sa EJK nila. Yung kanila extrajudicial killing. Sa mga Duterte lang. Ipinagmumukaan sa mga Pilipino, napatay ng EJK. Pero hindi naman po niya binabanggit naman ang EJK nitong si Franz Castro na convicted. Hindi niya nababanggit ang mga pinatay, mga sundalo inaambus, mga kapulisan, ordinaryong Pilipino, mga kabataan na bine-brainwash ang mga utak ng ating mga anak para mapasapi o sumapi sa mga grupo na ito. Di ba? Ito nga CPP, NPA, NDF, mga aktivista. Wala siyang kinukundina. Kaya alam mo na talagang ito
ay hindi po ito para sa Pilipino, mga katambay. Hindi layunin po ng grupo ng Makabayang Black na talagang ito ay talagang sa Pilipino. Iba po sila. Iba ang kanilang mga layunin. Pakikibaka nila. Kaya mahirap po ito, mga katambay. Pagka itong grupo na ito ay mananatili sa Kongreso, sa Kamara, isang damukal na pera ng taxpayer ang nawawaldas, pero sa kabila nun, ang tiwala at suporta nila, wala naman sa gobyerno. Walang halos suporta. Nagbabalat kayo lang po ito. Nagbabalat kayo na akala mo maka-Pilipino. Pero ang mga pinapatay naman yata nito, Pilipino rin. Pero maka-Pilipino ka. Ibang klase. Kaya humihingi ka pa ng pistok. Ikumpara mo naman kay Representative Cardema. Aba, mas kabibiliban ng Pilipino si Congresswoman Cardema kisa sa inyo, Makabayang Black. Ano ang nagawa't naitulong nyo sa Pilipino? Ano? Karahasan ang sinusuportahan nyo? Puro karahasan, pang-aambush. Di ba? Buti nga nawala na isang grupo, yung Alex Bungkayaw Brigades. Isa ring problema ng bansa yan. Noong mga panahon na yan, talagang nang-aambush din yan. Di ba? Kumikitil ng buhay, Pilipino ang kinikitil. Di po ba? Ngayon, congressman din. Yung isa sa leader doon. Halos napasok na po tayo ng mga grupo, ng mga organization ng CPP, NPA, NDF. Ang ating institusyon. Ibang klase. Kaya mainam yun. Buti nga sa'yo. Buti nga na napamuka sa Quadcom Committee na kayo ay talagang hindi para sa mga Pilipino. Para lang kayo sa mga gumagawa ng hindi mabuti sa bansa. Dahil sinusuportahan nyo yung mga problema na nagbigay sa bansa. Lalo ng mga addictus na lulong sa droga, ginawang hanap buhay, pumapatay. Totoo naman, napakarami natin nasaysaya natin, napagkikita natin sa ating mga barangay. Ang ginawa po ng mga lulong sa droga. Di ba? Hayag na hayag po sa atin yan. At yung ginawa po ng grupo ng NPA, hayag na hayag po sa atin yan. Napakatagal na panahon. Namatay na nga yung leader nila. Di ba? Namatay na yung leader nila, si Joma. Di ba? Nagbago ba? Hindi. Nagpapasalamat nga kaming Pilipino dahil ikaw naman ay hindi maka-Pilipino ka dahil pumapatay ang grupo yata ng NPA ng Pilipino. Paano mo sasabi maka-Pilipino yan? Kapwa Pilipino tinotodas. Di ba? Ang maka-Pilipino kami. Tayo, mga kababayan ko, maka-Pilipino ito hindi. Itong grupo na ito. Iba ito. Dahil tayo, hindi tayo pumapatay ng Pilipino. Sila, tanungin natin, ano ginagawa nila sa bayan? Yung grupo na sinusuportahan nila. Hindi ba sila pumapatay ng Pilipino? EJK? Hiyang hiya tayo sa balat nila. Di ba? Tapos ipagmamalaki dahil nga nasa institusyon siya ng Kamara. Paniniwalaan ka na ng taong bayan. Kisa rito kay Representative Cardema. Mas paniniwalaan ng taong bayan si Representative o Congressman Cardema kaysa sa'yo, Franz Castro. Mahiya ka sa balat mo. Convicted ka ng child abuse. Ikumpara mo kay Representative Cardema na wala man lang nilabag na batas. Samantalang ikaw dapat kidnapping ang kaso mo. Napakaswerte mo lang. Napakaswerte mo lang, Franz Castro. Dahil lang speaker ay kaalyado mo yata. Kung hindi mo kaalyado yan, buti kung nahandyan ka pa. Hindi ka na namin maririnig. Nasa kulungan ka na yata. Diretso ka na. Di ba? Kaya dito po mga kababayan, maging matalino na po tayo. Hindi natin kailangan ng ganitong paiipaglaban. Hindi magiging mapayapa ang ating bansa pag nananatili ang mga grupo na yan. Yung CPP, NPA, NDF na yan. Walang kapayapaan mangyayari sa ating bansa. Takot ang mga idudulot nito. Napakahabang panahon ng takot. Kaya nga gusto na wakasan ito ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, nasayang. Nasayang
Malapit na sana sa dulo, mga katambay. Napakalaki na po ng hinina ng grupong ito. Pero ngayon, mukhang nagpapalakas na naman, mga katambay. Humihingi pa ng peace talk. Alam naman natin, pag may peace talk, nagpapalakas lalo sila, mga katambay. Kaya dito po, mga katambay, wag na po natin tangkilikin ito, mga ito. Dapat ito isuka na. Isuka na ito ng taong bayan. Party list kasi Kung ito yung mga district lang o sinasabing mga nasa distrito lang, hindi mananalo ito Never manalo itong mga makabayang black na ito. Itong grupo po na sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF, never manalo po ito ng mga representative o congressman sa mga distrito. Kaya alam po nananalo ito dahil party list. Alam naman natin ang party list, malaki ang pinagkukunan ng boto, kaya nananalo yan Buong Pilipinas, pati mga OFW, bumoboto kasi ng party list. Di ba? Buti nga, humina yan Nung panahon po ni Pinoy, saka ni Gloria, di ba, ni Estrada, ni Ramos, napakaraming party list. Isang damo ka lang party list. Buti nga kay dating Pangulong Duterte, 3 na lang sila. Di po ba? 4 pala. 4 ba? Tama, nandiyan si Paduano Di ba? Dating NPA. Di ba? Si Paduano, si Castro, si Brosa, si Manuel, 4. Kung merong hindi alam si Makamanong, dagdagan pa natin, mga katambay. Kung may alam pa kayo mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo riyan. Ibang klase. Siya pa yung may ganang magalit. Parang masamang-masama pa ang loob niya kay Congresswoman o Representative Cardema. Hiyang-hiya naman kami sa balat mo. Convicted ng child abuse. Ikaw pa yung nagmamagaling dyan. Kala mo kung sino ka. Ibang klase ka. Hintayin mo galit ng Pilipino na wala naman kayo naitulong. Wala kayong naiambag. Ano naiambag nyo sa mga Pilipino? Dalhin nyo sa kapahamakan ng aming mga anak. Yan ba ipagmamalaki nyo, naiambag nyo? Ano naiambag ng mga komunista sa ating bansa? Meron ba? Pumatay lang halos. At takutin ng mga Pilipino, lalo yung mga nasa probinsya. Tinatakot, yan ba malaking ambag? Maipagmamalaki ba ng mga Pilipino yan, yung ginagawa nyong trabaho? Real talk, di ba? Walang bansa na naging progresibo. Walang bansang umasenso. Pag meron po mga ganyang CPP, NPA, NDF, walang bansa. Kaya na pag-iiwanan na ating bansa Tayo na lang halos. Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, tayo na lang ang merong ganyan sa Asia. Halos wala na sila. Tayo na lang yata ang nananatiling may CPP, NPA, NDF. Kasi mismo ang China, di ba? Nilubayan na nila halos yung paikipaglaban sa kapwa nila, kalahi. Communist sila pero hindi sila ganito na nakikipaglaban, nakikipagpatayan sa kapwa Pilipino. Di ba? Tayo na lang yata ang talagang nakikipagdigma sa kapwa Pilipino. Nakakagulat, mga katambay. Kaya ipagpatuloy mo po yan, Congressman Cardema. Ipagpatuloy nyo po yan. Ang Pilipino po ay nakasuporta po sa inyo, ang taong bayan. Huwag nyo intindihin yan. Si Franz Castro, yung grupo niyan. Darating din po ang panahon na yung mga yan ay mapapahiya. Mahayag po ang kahihiyan yan. Wala na pong papansin dyan pagdating ng mga ilang panahon pa. Pag nakabalik po ang mga Duterte, tingnan po natin kung makapagsalita pa yung mga yan na ganyan kala mo kaya aangas. At hindi na rin mananalo yan. Sana hindi na makabalik sa pwesto yung mga yan, yung mga party list. Sana hindi manalo at mabigyan ng seat yan dyan sa Kamara. Sukan-suka na. Sukan-suka na kami sa inyo. Nakakasuka na kayo. Sinasayang lang ang pera ng bayan na wala ka man na nakikitang kabutihang ginagawa para sa mga Pilipino. Ang kabutihan lang nilang ginagawa sa kanilang grupo. Pero doon sa sinasabing mahigit 100 milyong Pilipino, napakinabang natin sa mga grupo na ito? Puro parusa, pahirap, kaba, takot para sa ating mga anak, lalo sa mga nag-aaral sa mga university. Diba? Napakabata pa lang. Ngayon, diba? Ano sabi ni BP Sara? Pabata ng pabata ang bine-brainwash ng
bine-brainwash nila yung utak ng mga kabataan, pabata ng pabata. Di ba? Dati, mga kolehiyo, ngayon, nasa high school na sila. Nasa elementary na sila ngayon. Dahil nababawasan na po yata ang nakukuha nila sa state university, sa mga colleges, mga tambay. Sana. Kasi napakarami na po kasi. Marami na pong naging panatiko ito. Itong grupo po ng CPP, NPA, NDF. Meron na po kasi mga politiko, mga journalist, di ba? Mga profesor, mga teacher, marami po, mga teacher, profesor, sa mga university, sumusuporta po dito, di umano. Politiko, meron na rin. Kaya nakakalungkot po. Kaya mabuhay ka, Representative Cardema, mabuhay ka. Ang Pilipino, nasa likod mo. Ipagpatuloy mo po yan. Huwag nyo pong payagan sa Kamara na lamunin po tayo ng ganitong paniniwala po ng mga kaliwang grupo. Hindi po natin kailangan yan. Hindi natin kailangan sila. Sila ang may kailangan sa atin. Hindi tayo. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod. At suportahan po natin ang makakatulong po sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa. Paalam, bye-bye.